Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH. Sunday Updates. 5:26 na po ng umaga, dako naman po tayo sa Kalinga dahil meron pong higit 7.68 million pesos na halaga ng tanim na marijuana. Sinira po dyan ng mga otoridad sa 2 araw na anti-drug operations. Ang buong detalye sa report ni RH41 na Romy Gonzalez. Magandang umaga, Romy. Magandang umaga. Winasat sa mga otoridad ang abot sa 7.63 milyong piso ang halaga ng marijuana sa ganasang 2 araw na anti-drug operation sa Barangay Butut proper, Tinglayan, Kalinga. Nagpatupad ng high-impact marijuana eradication operation ang pinagsanib na operatiba ng PNP Special Action Force, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit Cordillera, Kalinga Provincial Police Office Drug Enforcement Unit, Tinglayan Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 14 at BJMP Kalinga District. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre sa taniman ng marijuana na isukat na umigit kumulang 3,200 metro kadrado na tinamnan ng 33,400 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 7,680,000 pesos. Lahat ng nadiskubring kontrabando ay binunot at sinunog ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Bagaman walang naarestong marijuana cultivator, lalo pang pinaigting ng mga otoridad ang kanilang investigasyon upang matukoy ang nagmamay-ari sa lupain at mga taong sa likod ng pagtatanim ng iligal na marijuana. Ang matagumpay na anti-drug operation ay patunay sa pinagbibayang kampanya ng PDEO Cordillera, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno laban sa iligal na droga para mapuksa ang illegal drug activity sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH,
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Sunday Updates. Maraming salamat RH41 Romy Gonzalez. Samantala partner, marami nang nakatutok sa atin sa Facebook at YouTube Live. Batiin muna natin partner. Magandang umaga po kay Sir Rodrigo Marbebe, watching from Oras, Eastern Samar. At kay Ma'am L. Woods. Magandang umaga ma'am. At kay Ma'am Ana Dumao. Happy birthday daw kay Sir Jerry. Magka-birthday sila ngayong umaga. Ngayong umaga tuloy, ngayong araw. Happy birthday, Ma'am Ana Dumao. Watching from Eastwood Residence, San Isidro Rodriguez, Montalban, Rizal. Happy birthday, Ma'am Ana. Good morning din po kay Sir Mario Salyador, watching from Antipolo City. At kay Sir Hunivar Aranja, dyan po sa Naga City, Kamsur. Diyos maray na aga, sir. At kay Ma'am Ivy Gutierrez, listening daw from Tayug, Pangasinan. Magandang umaga po. Magandang umaga. At magandang umaga din kay Feliz Diaz na all the way from Bulacan. Kay Melchor Villaril na mula pa sa Caloocan. Kay Ken Kibral na mula pa sa Lasam, Cagayan Valley. At kay Danilo Forneste na good day from Bundok Peninsula. At get well soon daw kay Sir Eniel mula kay Rodney Bola. At kay Sir Revelito Magallones, watching from Victoria, Tarlac. Magandang umaga po. At kay Ma'am Loida Sacramento, good morning daw sa atin partner. Have a blessed day. Ayan, God bless daw to all from Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga ma'am. At kay Ma'am Sheroke, magandang umaga po. Happy anniversary daw sa DZRH. Siya ay mula sa Caloocan City. At kay Sir Terry Dumao, happy birthday sa kanyang asawa, si Mama Ana Dumao. Happy birthday, Ma'am Ana. Diba? Ang pagbati po ay mula sa inyong asawa na si Sir Terry Dumao mula sa Montalban, Rizal. And magandang umaga din po kay Sir Henry Dolohan, kay Ma'am Maridel Furukawa. Yan, magandang umaga. At kay Sir John Aldrin Carl Manuel, mapagpala at magrasyang linggo po sa inyo at sa staff ng DZRH. At kay Lakay Racy Bayan, at kay Kuya Apo kay Kuya Angelo Palmones, kay Sir Edniel Parosa, pagaling daw. At more power sa staff ng DZRH. Maraming salamat Sir John Aldrin Carl Manuel. Grabe, napakahaba ng kanyang pangalan, di ba? At kay Sir Jose Arenas, happy birthday daw kay Sir Jerry Baha. At kay Sir Nick Pareha, good morning DZRH, good morning Philippines. Watching from Barangay Esperanza, South Cotabato. May habol ko lang. Yan, sige. Good morning din kay Andy Herrera, kay Jocelyn Palabrica, kay Frederick Omania na mula pa sa Samal, Bataan, at kay Norlito na mula pa sa California, USA. Nagpapa-shoutout sa mga sa mga taga Nara, Palawan. Ayan. Shoutout daw. Good morning din po kay Sir Don Jose. Maupay nga aga, Sir Ma'am. Watching, listening from Barangay Paisud, Palapag, Northern Samar. At kay Sir Mario Salyador, watching from Antipolo. Kay Sir Tristan Whitela Gulay, magandang umaga po. Sir Ricky Tabada. Kay Sir Ruben Paulite, magandang umaga po. Kay Sir Virgilio Sakdalan, magandang umaga. Yan, sa mga nakatutok po sa ating Facebook at YouTube Live, magandang umaga po sa ating lahat. Ingat po kayo, naway meron po kayong masarap na agahan. Yan ang, alam mo partner, kanina ko pa iniisip ano kaya ang breakfast ko ngayong umaga, diba? Ikaw, ay uwi ka na eh. Oo, pauwi na ako. Pauwi ka na, diba? Baba mamaya baka may babasahin. padala si Kajen. Aantayin natin yan. Aabangan natin yan. Hindi tayo matatapos sa kakabati partner hanggat wala tayong nararamdaman. Yan. Malay natin. Mapadala. Tayo po muna yung maghanap buhay.
Pilipinas ang oras, 5:33 ng umaga. Wala nang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Rich Sunday Updates. 5:41 na po ng umaga, dumistansya ang gobyerno ng China sa inilabas na video ng state media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy o sunod-sunuran. Sa imaikling sagot, sinabi ni Chinese Foreign Minister spokesperson Lin Jian na hindi akto mula sa gobyerno ang ipinablish na video ng China Daily. No comment naman ang opisyal sa pagkondena ng Pilipinas sa video at panawagang alisin ang content. Kasabay nito ay giniit ni Lin ang posisyon ng China na hindi kinikilala ang 2016 arbitral ruling na pumapanig sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Kaugnay ng balitang yan, partner, hinikayat ni Senator Risa Hontiveros ang Malacanang na ipatawag ang Chinese ambassador kaugnay ng monkey AI-generated video. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat gawing katatawanan o tanggalan ng dignidad ang mga Pilipino. Nanawagan din ang senador sa international community na kondenahin ang aniyay mapanganib na propaganda ng China. Giit ni Hontiveros, dapat humingi ng public apology ang gobyerno ng China at ang anumang hindi pagkakasundo ay dapat idaan sa diplomasya at international law at hindi sa propaganda. Sa iba nating balita, umapela ang Department of Migrant Workers sa ginawang pagbasura ng Office of the Ombudsman sa graft at malversation charges ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Personal na nagtungo si DMW Chief Hans Kakdak sa Office of the Ombudsman
para maghain ng motion for reconsideration sa inilabas na resolusyon ng anti-graft na nagbabasura sa mga kaso laban kay Ignacio at iba pang former OWA officials. Ito ay may kaugnayan sa umano'y maanumalyang pagbili ng OWA sa isang 1.41 billion pesos na halaga ng lupa sa ilalim ng pamumuno noon ni Ignacio. Sa pahayag niya inilabas ng DMW, iginiit nito na pagkakamali ang ginawang pag-dismiss ng ombudsman sa mga naturang reklamo at nabigo itong siliping maigi ang mga ebidensya. Pagbibigay din ng DMW, binili ng OWA ang mga naturang controversial na lupa sa halagang sobra sa valuation ng Land Bank of the Philippines na nasa 1.218 billion pesos lamang. Matatanda ang itinalaga si Ignacio bilang OWA chief noong 2022, ngunit sinibak din noong taong 2025 dahil sa naturang questionableng land acquisition deal. Sinagot ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, si Senator Robin Padilla matapos itong akusahan na ginagawang wartime propaganda ang transparency campaign sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Tariela, hindi propaganda ang kanilang transparency initiative, kundi paraan upang maipakita sa buong mundo ang umano'y panghaharas at agresibong kilos ng China. Binigyang diin ni Tariela na hindi sila ang lumilikha ng mga insidente sa West Philippine Sea, kundi idinodokumento lamang ang mga ito. Tinutulan din ni Tariela ang pahayag ni Padilla na unggoy tayong lahat sa pananaw ng mga white supremacists. Ayon kay Tariela, hindi ito usapin ng pananaw ng mga white supremacists kundi ng video na inilabas na ipinalaganap mismo ng Chinese media. Aniya, bilang Pilipino, hindi niya kailanman tatanggapin na tawaging unggoy ang kanyang lahi at hindi rin niya hahayaang insultuhin ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nauna rito, sinabi ni Padilla na ang transparency campaign ni Tariela ang nagpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea at iginiit na hindi dapat bumaba ang Pilipinas sa antas ng umano'y propaganda. Samantala, hindi bababa sa 44 na bansa ang kumikilala sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Department spokesman Asek Arsenio Andolong, 27 na nasyon ang humihiling ng pagrespeto sa arbitral ruling habang 17 pang iba ang bumabak para kilalanin ito. Dahil dito, pangako ng DND patuloy na magpapadala ng assets ang Armed Forces of the Philippines upang ipatupad ang legal text at maigiit ang rules-based international order. Ipapakita umano ng DND at AFP sa mundo na ang aksyon nito ay batay sa ebidensya at hindi sa propaganda. Nakatakdang lumapag sa Pilipinas ngayong araw si United States Secretary of State Marco Rubio para sa 5 araw na ASEAN Post-Ministerial Conference. Lalahok din si Rubio sa East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Ayon sa Estados Unidos, malinaw itong prioridad ng Amerika ang malayang Indo-Pacific region. Gagamitin umano ni Rubio ang trip upang mapaigting ang pag-ugnayan ng US at ASEAN, maging ang partnership ng bansa sa Pilipinas. Samantala, naghain ng Certificate of Candidacy o COC si Dasmariñas Cavite Mayor Jennifer Barzaga para sa special election na nagaganapin sa August 29 upang punan ang nabakanting pwesto sa Kamara. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, si Mayor Barzaga ang ikalimang kandidatong naghain ng COC sa huling araw ng paghahain. Nauna nang naghain ng kani-kanilang COC sina dating Vice Mayor Rex Mangubat, Marvin Dupalaga, Jacinto Frani Jr. at Lysander Ordenes. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaari pa ring tumakbo si Kiko Barzaga dahil hindi naman habang buhay ang diskwalifikasyon na ipinataw sa kanya. Napatalsik si Kiko Barzaga ng House of Representatives dahil sa disorderly behavior, conduct unbecoming of a public official at paglabag sa House Code of Conduct.
Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi nakaapekto ang unmodified opinion ng Commission on Audit o COA para sa 2025 na nauna nitong utos na isauli ng Office of the Vice President ang kabuang 448 million confidential funds. Ayon kay Ridon, ang unmodified opinion ay nangangahulugan lamang na maayos ang pagkakalahad ng financial statements ng OVP at hindi ito patunay na nasunod ang lahat ng transaksyon sa batas at mga lintuntunin sa pag-audit. Binigyang diin din niya na nananatiling epektibo ang mga notice of disallowance ng COA, kabilang ang 73 million confidential funds na ginastos noong Disyembre 2022 at 375 million na inilabas sa unang tatlong quarter ng 2023. Samantala, umaasa ang House Prosecution Panel na maaprubahan ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang inihiling nitong subpoena para sa mga financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Manasseh Carpio. Tinanggi rin ni Redon ang paratang ng kampo ni Duterte na isa itong fishing expedition at sinasabing mahalagang masuri ang mga dokumento dahil sangkot umano ang bilyong-bilyong pisong mga transaksyon. Sunday Updates. Para naman sa mga nag-aabang dyan, magkano nga ba ang itataas? Magkano ang imamahal ng ating mga produktong petrolyo? Eto na ho, namumuro ang malalaking taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo sa gitna ng pagsiklab muli ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa Minofplat Singapore Trading at Foreign Exchange, naglalaro ang oil price increase sa 9 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos and 50 centavos sa diesel. Habang 3 pesos and 50 centavos naman hanggang 4 pesos and 50 centavos sa gasolina. Ulitin ko ho ang itataas po sa diesel ay 9 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos and 50 centavos. Habang 3 pesos hanggang 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Maliban po sa nangyayari sa Middle East, bumaba rin umano ang export ng krudo mula sa Russia. Habang bukas po, araw ng Lunes, malalaman ang pinal na oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Sunday Updates. Nako, kawawa naman ang ating mga mga kababayan. Tataas na naman. Ito na, ito na naman tayo sa taas singil. Lalo at kapag ka petrolyo, susunod din syempre yung mga ilang presyo ng bilihin natin. Oo, sana naman wag na. At sana naman kung tataas man ngayon, sa mga susunod na linggo, bumaba na, di ba? Dahil napakalaan na nangyayari sa mundo, di ba? Na dito sa ating bansa. Ngayong linggo, bukod dito sa oil price hike na inaasahan natin, ito na po ay week 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At bukas nga po, araw po ng July 20, magtatanong pa rin po ang Senator Judges. Yan po ay kaugnay sa motion para ipasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Habang sa July 21 naman, partner, asahan natin na si Attorney Melvin Matibag ang huling isasalang ng prosecution para doon sa article partner na tumatalakay sa grave threats. Yan, siya na ang huling witness para sa Article 4. Yan po, tatahiin po nila yan. Pag-uusapan po sa araw po ng Martes. Yan po ang kung ano nga po ba ang naging investigasyon ng NBI sa banta po ni Vice President Sara Duterte sa buhay po ni Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, di ba? At sa July 22 naman, sa huling araw ng week 3, yan po ay Wednesday. Ito po ay possible na daw na isasalang na tatalakayin na ang Article 1 na partner. Ang
Article 1, ito ay tungkol sa umano'y misuse ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lalo na yung isa sa controversial na na Mary Grace Piatos. Ayan, yung mga Kilala nyo ba yun? talagang tinatanong talaga nila kung totoo nga ba talaga itong si Mary Grace Piatos. Sabi nga ng ilan, malalaman natin yan kung may lilitaw bang Mary Grace Piatos. Yan, meron pang Milky Sequoia at iba pa kung umanong pumirma sa confidential funds. Yan, meron din silang ilanatag partner na PSA record para naman ma-question kung totoo nga bang merong ganitong pangalan sa kanilang record. At saka yung huli, yung COA reports kung saan yung pinapasauli ng COA yung 448 million na halaga. Yan, Confidential funds. Yan ho ang mga abangan natin ha. Abangan natin yan. Aabangan natin ho yan ngayong Lunes, Martes at Miyerkules. Batiin muna natin partner ng magandang umaga, si Ma'am Rebecca Muñoz from Santiago City, Isabela. At sabi naman ni Sir Fernana Estebar, pakibati daw ng happy birthday ang kanilang apo na si Yana Estebar ng Barangay San Jose, Ternate, Cavite. Happy birthday, Yana! At happy birthday din po kay Sir, happy birthday tuloy. Magandang umaga din po kay Sir Absil Vargas at kay Alcantara Eugenio. Magandang umaga. Kay Sir Ramon Abadillo, magandang umaga sir. Watching from Santa Rosa, Laguna. At kay Eduardo Centenary Jr. Magandang umaga po. At kay Ma'am Jocelyn Palabrica. Yan, madami nagko-comment sa ating Facebook Live at YouTube Live. Kay Sir Hard, ano ba to? Paano ba to basahin ang kanyang pangalan? At kay Sir Hard Ashluyahan 9498. Sabi niya what is the difference between a good senator and a bad senator? Yeah. Ayan, sa susunod pong linggo, try po nating sagutin ito. Itong ang kanyang katanungan. Partner, sabi dito ni Ma'am Jocelyn Palabrica, kain muna daw ng pansit bihon. Ang partner daw ay nilagang saging. Mainit pa. Parang ang sarap naman nun, diba? At kay kay Sir Andy Herrera, magandang umaga po. Sandali lang daw, bibili daw siya ng pandesal. Ingat sir sana po masarap ang mabili niyong pandesal. Wala mo partner, namimiss ko yung malunggay cheese pandesal. Ay, oo, meron pa rin. Meron pa rin ngayon. Pero syempre, bihira na nga makakain, diba? Lalo sa mga probinsya. Kahit saan meron. Kumakain ka ba nun? Ayun. Kay Sir Dante Boniola. Ayan, magandang umaga po. Watching daw from Malabon City. Ayan. Hoy, ingat ha. Balita natin biglang bumuhos ang ulan. Ngayon, dyan sa Quezon City. Quezon City? Ayun, ingat po ha. Ingat po sa mga kababayan natin dyan saan man sulok ng mundo. Ma'am Evan lang, 9219. Good morning. Have a blessed Sunday. From Las Vegas, stay safe everyone. Magandang umaga din daw kina Carmela at Kiel. Sabi po yan ni Wait What Happened YT. Pero bago pa rin sa ating mga shout out sa mga binabati natin ngayong umaga, tayo naman po ay makabalita sa ating sports news. Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Maghaharap ang Argentina at Spain sa FIFA World Cup final sa linggo sa New Jersey. Pangunahan ni Lionel Messi ang Argentina sa posibleng huli niyang paglalaro sa World Cup, habang pangunahan naman ng 18 years old na si Lamine Yamal ang malakas na kampanya ng Spain. Nakaabot ang Argentina sa pangalawang sunod na World Cup final matapos malampasan ang Cape Verde, Egypt, Switzerland at England. Samantalang walang talo ang Spain sa huling 37 laro at hangad ang ikalawang World Cup title nito matapos ang tagumpay noong 2010. Isa rin sa mga aabangang tagpo ang paghaharap ni Messi at Yamal na parehong nagmula sa sikat na La Masia sa Academy ng Barcelona.
inaasahan ding magiging hamon sa magkaparehong koponan ang mainit na panahon at kalidad ng pitch sa New Jersey habang higit 80,000 manonood ang inaasahang dadalo sa championship match. Samantala, dako naman tayo sa mundo ng basketball na natiling walang talo ang San Miguel Beermen matapos maitala ang 109-104 na panalo kontra sa Terra Firma Jeep sa PBA Season 50 Governors Cup sa Sabado sa Inares Center, Antipolo. Umabot sa 22 points ang lamang ng Beermen, ngunit nabawi ang Terra Firma at nakaangat pa sa 104-101 sa huling isang minuto ng laro. Gayunman, pinamunuan ng import George King ang pagbabalik ng San Miguel sa pamamagitan ng 7 sunod na puntos upang selyuhan ang ikalawang panalo nito sa Group A. Nagtala si King ng 37 points, 14 rebounds, 2 assists at 3 steals habang nag-ambag naman sina CJ Perez ng 22 points at Don Roliano ng 17 points. Pinangunahan naman ni Justin Strings ng Terra Firma sa tulong ng 28 points at 12 rebounds habang nagdagdag naman si Wami Chongson ng 27 points sa kanyang unang pagharap sa San Miguel matapos ang kanyang paglipat sa koponan. Bumagsak sa 0-3 ang Terra Firma na nasa ikatlong sunod na laro ay nakabawi mula sa malaking pagkakalamang ng kalaban ngunit nabigong maisara ang panalo. Rich Sunday Updates. At sa pamamagitan po ng balitang yan, dito na po nagtatapos ang 2 oras nating balitaan na may kaunting chikahan. Sa pangalan pa rin po ni RH52 Edniel Parosa, kami po ang yung nakasama dito sa Sunday Updates. Ito po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Jeric Sasil. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, eksakto 6:00 ng umaga. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan,